Ang ating pong sermon para sa hapong ito ay pinamagatan ni Dr. Bredenhoff na Slow Change of Repentance. Itong pong sermon na to ay si Dr. Bredenhoff pala, by the way, is isang professor of ministry and mission sa Canadian Reformed Theological Seminary in Hamilton, Ontario. At kanya itong na-preach or na-deliver sa Free Reformed Church of Mount Nasura sa Mount Nasura, Western Australia, noong taong 2022. Bago tayo magsimula, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo yung kanyang message nung nag-email ako sa kanya bilang request para magamit itong kanyang sermon. Sabi niya dito, "Dear John, thank you for your message. I'd be glad to make use of this sermon in your congregation. I pray that it will be a blessing." Then he mentioned, "If you acknowledge my authorship, somehow that will be sufficient. And if there is a need to make any slight contextual changes for your situation, please feel free to do so." So, yours in Christ, Ruben, or Dr. Ruben Bredenhoff. So, nagpapasalamat tayo sa buhay ni Dr. Bredenhoff at pinahintulutan niya tayong magamit yung kanyang sermon para sa ating kapulungan at ating pagsamba ngayong hapon. Bago po tayo magsimula, hayaan niyo po muna tayo magsimula sa isang panalangin. Panginoon, salamat po sa hapong ito na inyong pinagkaloob sa amin para makarinig, magnilay-nilay sa inyong mga salita. Sa hapon pong ito, aming dinadalangin na bigyan niyo po kami ng mga matang nakakakita, tengang nakaririnig at pusong mapagkumbaba at handang sumunod sa inyong sasabihin. Bigyan niyo nawa ako ng lakas, talino at dunong, aking Diyos, upang maayos kong may bahagi ang inyong mga katuruan at mga salita. Pagpalain niyo po ang aming pagpupulong at kayo po nawa ay malugod. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Amen. So, mga minamahal kay Kristo Jesus, namamangha tayo sa mga mabilisang pagbabago. Pwede tayong makanood ng ilang mga palabas sa telebisyon o kaya mga, patungkol sa mga malalaking pagbabago. Siguro meron isang tao na merong batik-batik na muka, may speckles daw sa face, o kaya merong magulong buhok na sumailalim sa isang total makeover. Diba nakakamangha yung mga bagay na yon? O kaya meron tayong sinusundan na kwento ng isang malawakang pag-aayos ng kanilang bahay, yung total renovation ng kanilang mga bahay. Sadyang maaari itong maging kawiwili-wili, di ba? Amazing yung mga bagay na yon. Mabilis nagbabago sa isang 1-hour show, di ba? May natin yung changes, yung progress, at nakakawili naman talagang manood ng mga bagay na yon. Ang pagkahilig sa mga pagbabagong anyo ay pwedeng magbigay ng idea sa atin na madali lang ang pagbabago. Magbabayad lang tayo ng isang malaking halaga, makipag-ugnayan tayo sa isang tamang tao, o kaya magkaroon tayo ng sapat na determinasyon. Voila! Ang pagbabago ay mangyayari na agad-agad. Tapos hindi na tayo lilingon at babalik pa, di ba? Kasi nagbago na. Totoo namang nakakaakit ang kaisipang ito. Subalit hindi ito makatotohanan. Bakit? Baka itanong ninyo. Sapagkat ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng mas mahabang panahon. Ang mas malalim na pagbabago sa buhay ng isang tao, pagbabago sa ating mga pag-uugali, pamumuhay o mga paniniwala, hindi ito kayang makamit ng isang iglap o matapos lamang sa loob ng isang oras na palabas sa isang telebisyon. Sapagkat ang ating suliraning kinakaharap ay mas malalim pa kaysa sa mga nakikita ng ating mga mata. Ang ugat ng problema natin ay kasalanan. At ang epekto nito ay malawak at malalim. Hindi lamang nito naapektuhan ang ating panlabas na pagkatao, bagkus tulad ng kanyang paglabas sa pagkatao, tulad ng ating mga kilos at mga salita, sinisira din ng kasalanan ng ating mga panloob na kalagayan, ang ating likas na ugali at pagkatao. Parang pagsasaayos ng isang bahay na may sira at gumuguhong pundasyon, at ang mga kahoy ay bulok na sa kaibuturan. Hindi sapat ang magpintura lamang o maglagay lamang tayo ng bagong kusina. Kung panlabas lamang ang pagbabago, hindi talaga nagbabago ang ating kalagayan. Kailangang umabot ang pagbabago sa ating kaibuturan, sa kaibuturan ng ating pagkatao.
Bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Naniniwala tayo na kaya niyang bumuhay ng patay. Na si Kristo ay kayang pagalingin ang isang bagay na sirang-sira na. At ginagawa naman niya talaga ang mga ito. Tayo'y pinanganak muli sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Subalit hindi pa rin natatapos ang problema ng kasalanan. Wala itong madaling solusyon. Ibig sabihin, ang proseso ng pagbabagong espiritual ay kailangang magpatuloy at magpatuloy ng tuloy-tuloy. Ito ang makikita natin ngayon sa ating binasa mula sa araw ng Panginoon, 33, na tumatalakay sa tunay na pagsisisi o pagbabalik loob ng tao. Ito po ang ilan sa mga punto na binigay ni Dr. Bredenhoff sa kanyang sermon. Let us continually lead a life of repentance. Number 1, by putting off, o yung pag-aalis o paghuhubad. Number 2, by putting on, o yung pagsusuot. At yung pangatlo, and keeping on, yung pagpapatuloy. So without further ado, simulan na natin ang ating pag-usap sa unang punto. Mag-umpisa tayo sa putting on. Sa putting off. Mag-umpisa tayo dito sa isang halimbawa. Sabihin natin na may particular o katangi-tanging kasalanan sa isang buhay ang isang mananampalataya. Tapos nalaman niya to, inamin niya yung kanyang kasalanan. Siguro ang kasalanan na yon, for example, gamitin natin yung pagchichismis o pagiging marites. Na alam natin na paglabag sa ikasyam na utos ng Diyos. At sobrang galing natin magbahagi ng masasamang mga kwento patungkol sa ating kapwa, di ba? Hindi natin mapigilan ipasa o ibahagi sa iba yung mga usap-usapan o mga chismis o paninirang puri at masasamang balita o ulat about sa iba. Ika nga nila, isa itong nagbabagang balita. Pero, naunawaan niya at nakita niya kung paano ang kasalanan na ito ay bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na buhay. So araw-araw niyang ginagawa yung pagiging marites, na bawat galaw ng kapitbahay niya, isa siyang CCTV na nakatingin. Sa pang-araw-araw na buhay na pakikipag-usap niya sa ibang tao, ginagawa niya to. At kung gaano ito nakakasira at gaano na ito kamali, nalaman niya yon, nakita niya yon. Inamin niya ito sa Diyos. Humingi siya ng awa, humingi siya ng pagpapatawad. Meron siyang kasalanan sa kanyang buhay, pero inaalis na lang niya ito. Pagkatapos niya pumunta sa maling daan, umikot siya at nagsisi. At magandang isang bagay naman to, di ba? Magandang bagay yun. Nagsisi siya, nalaman niya. At kailangan nating alaminin na itong gawa na to ay gawa ng Diyos. Gawa ito ng Diyos kapag inaamin natin ang ating mga kasalanan at tinitigilan natin gawin ito tulad ng dati. Pero, kailangan natin na maunawaan na ang paninindigan para magsisi sa ating mga kasalanan ay umpisa lamang. Yung malaman natin yung ating mga kasalanan, yung ating aminin ito, umpisa lamang po yun ng isang mahabang kwento. Ang susunod na kailangan nating itanong sa ating mga sarili o kailangan nating maunawaan pagkatapos nating magsisi ay, ano na nga ba yung susunod? Sapat na ba yung nalaman ko? Inamin ko yung aking mga kasalanan o meron pang kasunod? Pagkatapos ng sandaling pagtigil sa pagiging chismoso o kaya pagiging chismosa o kaya pagiging lasinggero o kaya pagiging mapagmataas o kaya yung pagkakaroon ng pagnanasa sa iba o pagiging mahalay, bumabalik ba tayo? Bumabalik ba yung mga kasalanan na ito ng buong lakas? O kaya yung kasalanan na yon ay napapalitan lamang ng ibang kasalanan o baka masigit pa. Pagkatapos nating umamin sa ating mga kasalanan, sabi ko nga kanina, ano ang susunod? Ito po ang dahilan kung bakit sinasabi ng ating katekismo na ang pagsisisi, binibigyan nito na mayroong pangangailangan sa patuloy na pagbabago. Tinatanong ng ating katekismo, what is true repentance or conversion of men? At ang sagot, it is the dying of the old nature and the coming
to the new life or to coming to life of the new. Pansinin natin yung dalawang bahagi o gawain na to. Sabay itong sinasagawa at magkakatabi. Magkatabi siya, hindi siya pinaghiwalay. Pagkamatay at ang pagkabuhay o pagkabuhay muli. Pero ito yung punto. Kahit minsan na tayo nagsisi, kailangan nating patuloy na magpakasipag sa ating pagsisisi. Kung minsan na tayo nag-repent, we need to be diligent enough to continue in repentance. Kailangan nating patuloy na tanggalin or putting off ang ating mga kasalanan para hindi na to bumalik. Ating pagtuunan ng pansin ang unang aspeto sa bahaging ito, kung paano ang tunay na pagsisisi ay ang pagkamatay sa lumang pagkatao. Ipinapaliwanag ng katekismo, sabi doon, ang pagsisisi ay, it is to grieve with heartfelt sorrow that we have offended God by our sin and more to hate it and flee from it. Pansinin natin yung 3 kilos na binanggit doon sa sagot. Ano yung mga yon? To grieve? O yung magdalamhati o malungkot tayo? Pero yun lang ba yun? Hindi. May kabugtong pa siya. To hate. O yung mapuot tayo o kainisan o kagalitan natin yung kasalanan na yon. At hindi pa din natatapos doon ang kwento. Meron pa. To flee. O yung iwasan natin o takbuhan natin yung kasalanan. Hindi papunta sa kasalanan palayo sa kasalanan. Iniisip natin na ang pagdalamhati o yung to grieve is something like a passive act, no? Isang tahimik na gawain o walang aktibong pakikilahok. Atin itong nakikita if we will siguro visualize it na parang may isang tao nakaupo sa isang upuan tapos umiiyak siya habang tumutuloy yung kanyang luha sa kanyang mga pisngi. Nakaupo lang siya dyan tapos umiiyak siya. Kala natin ganun yung grieving. At hindi naman mali. Pero maliit na aspeto lang yun na pag-grieve. Pero mas mainam na maisip natin kung paano ba magdalamhati o paano ba mag-grieve yung mga tao from the Bible. Ano ba yung mga example nito? Anong ginagawa nila? Umiiyak sila ng malakas. Di ba? Kinakaway nila or they're waving their hands. Sobrang sakit, sobrang nag-grieve sila. Kinakaway nila yung mga kamay nila. Nagpapakita sila ng mga malalaki at malalakas na ekspresyon o emosyon. At ganito tayo tinatawag ng Panginoon. Ganito tinatawag ng Panginoon ang mga makasalanan sa ika-4 na kabanata ng Santiago o in James chapter 4. Sabi doon sa verse 9, kayo'y managhoy, magluksa, at umiyak. Palitan ninyo ang inyong pagtawa ng pagluluksa at ang inyong kagalakan ng kalungkutan. Sapagkat mayroong totoong pagpapakita ng pagsisisi. Hindi ito tungkol sa pagpapakitang tao ng ating mga kalungkutan. Ay, para mapansin nila nagsisisi ako. Kunyari, iiyak ako sa harapan nila. Hindi ganun. Kundi sa tunay at taos-pusong pagdalamhati sa ating mga kasalanan. At marami tayong makukuhang aral dito. Pakiramdam ko madalas ay tinitingnan natin or hindi natin lubos na pinagninilay-nilayan o pinag-iisipan ang ating mga kasalanan. Hindi na tayo nababahala sa ating mga kasalanan. Tulad ng hindi pagtigil sa pulang ilaw sa mga traffic lights. Diba? Minsan na-interpret natin na yung red light means go faster. Mas bilisan. O kaya yung mga pagkatalo natin sa ating laro. Diba? Nakakadismaya. Matalo ka sa isang laro. Sa mga athletes, sa mga nagbabasketball, volleyball, o kanumang klaseng laro yan. Diba? Nakakalungkot o nakakadismaya, disappointing kapag natatalo tayo. Nakakadismayat naman talaga kapag nakagawa tayo ulit ng isang kasalanan. Pero mabilis din natin itong nakakalimutan. Pag may nagawa tayong kasalanan, ay, nagawa ko siya. After nun, wala na.
Subalit sinasabi ng kasulatan na tayo ay dapat magluksa kapag kapag pumapagitna sa atin at sa ating Ama ang ating mga kasalanan. Sabi nga ni Jesus, di ba? Eli, Eli sabachthani. My God, why have thou forsaken me? Kasi during that time, hindi siya kayang tingnan ng Ama dahil yung kasalanan ng mga kanyang hinirang ay nasa kanya. Pero hindi natin napapansin yun. Wala tayong pakialam dun. Sa ating mga kasalanan, tulad ng hindi pagpapakita ng mga respeto sa ating mga magulang, sa ating kawalan ng tiwala at pananampalataya sa Diyos, o kaya pagkainggit sa mga tagumpay ng ating mga kapwa, nilalapastangan natin ang ganap na kabanalan ng Diyos. Kung kaya't tayo dapat magpakumbaba. Let's be humble. Let's accept that. Na ang kasalanan ay kasalanan. Na ang kasalanan ay ultimately kasalanan sa Diyos. Ang mga sumunod na dalawang gawain bukod ng pagsisisi, bukod sa pagkakapuot o pagdadalamhati sa pagkakagawa nito, ay ang pagkamuhi or to hate it at yung pag-iwas o pagtakbo sa kasalanan. Tingnan din natin kung gaano kahalaga ang mga ito. Kasi madalas, mas pinipili nating tiisin ang ating mga kasalanan sa halip na kapuotan natin ang mga ito. Isipin natin kung paano tayo gumagawa ng palusot para sa mga kasalanan natin. Kung paano natin to madalas sa hindi pinagtatanggol. Isa lang naman itong bahagi ng pinagdaraanan ko. O kaya, ito ng pagkatao ko eh. Masyado akong mahina para labanan yung kasalanan. O kaya, pagod ako. Masama ang araw ko. Kailangan ko maglabas ng aking sama ng loob. Sa halip na kapuotan natin, pinagtatanggol pa natin yung mga ginagawa nating kasalanan. Pero hindi dapat ganon. Dapat ay hinahamak natin ang ating mga kasalanan, hindi natin pinagtatanggol. Yun ang ibig sabihin ng pagkamuhi o pagkapuot sa ating mga kasalanan. Mas marami pa tayong excuse sa kasalanan kung bakit natin siya nagagawa kesa kamuhian natin yung paggawa ng kasalanan na mismo na yun. May mga pagkakataon na masyado tayong malapit sa ating mga kasalanan. Baka may naisip nga tayo ngayon na pagkakataon kung saan alam natin kung ano mismo yung kasalanan na pwede natin magawa at malapit na natin itong magawa. Kung saan ang tukso ay sobrang totoo na. Pero sa halip na iwasan natin, nilapitan pa natin. Kasi inisip natin sa bandang huli, malakas naman tayo eh. Inisip natin na alam natin yung dulo o yung hangganan kung hanggang saan na tayo o yung limit natin sa paggawa nito. Pag ito, nalagpasan ko na to, itong part na to, nagagawa tayo ng borderline sa kasalanan, di ba? Pag ito, hindi ko pa naabot tong part na to, hindi pa ako nagkakasala. Kasi inisip natin, kaya naman natin huminto kapag gusto na natin. Pero tingnan natin ang pangatlong tungkulin ng totoong pagsisisi. Tinatawag tayo ng Diyos na iwasan o takbuhan ang ating mga kasalanan. Tumakbo tayo, palayo sa mga kasalanan. Taliwas at sadyang napakalayo nito kung mananatili lang tayo sa sitwasyon na yun o sa kasalanan na yun. Mayroong magandang dahilan kung bakit tayo dapat umiwas o tumakbo sa kasalanan. Bakit? Kasi may kapangyarihan yung kasalanan.
Mapanlin lang ito at nakapanlulumo. Sundo na tayo. To grieve o pagkalungkutan natin o pagluksaan natin, magdalamhati tayo sa ating mga kasalanan. To hate, kamuhian natin o kapuotan o kasuklaman. And to flee, iwasan o takbuhan. Pinagtitibay ng kasulatan ang mga pananaw na ito at dapat tayong maging mahigpit sa ating pagtugon sa kasalanan. We need to be strict. Pagbulay-bulayan natin ang 3 kabanata ng Colossus, yung binasa natin kanina. Di ba? Ano sabi doon sa verse 5? Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo. Bigat, di ba? Patayin. Hindi i-baby. Ano yung mga yon? Pakikiapid, kabumihan, masamang pita, masamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa kabuuan ng bahaging ito, pinapakita ni Pablo ang kaibahan ng 2 uri ng pamumuhay. Ang makalupang pamumuhay at ang makalangit. Nasa 2 talata or verse 2 ng Colossians, yung point o yung tema na sinasabi ni Pablo. Ano yun? Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Hindi yung ceiling, yung mga makalangit na pag-iisip. Hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Saan tayo nakatingin? Dito o doon? Pwede kayong mabuhay tulad ng kung paano tayo namumuhay dati. Pwede naman. After our conversion, we could live like in the past, di ba? Isang taong pinaghaharian ng masama at makamundong kaisipan. Pero pwede rin tayong mamuhay na kaisa kay Jesus. Buhay na puspos ng kaluwalhatian at pinamumunuan ng pasasalamat. Or living a life of gratitude. At bilang mga Kristiyano, walang tanong kung anong uri ng pamumuhay ang mas maganda dapat. Alam natin dapat yun. Subalit ang makalangit na pamumuhay ay may mabigat at seryosong pagkatawag. Dapat natin putulin ng marahas ang lahat ng lumang paraan ng ating pamumuhay. Uulitin natin, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo, sabi ni Pablo. Patayin ninyo. Kill. Tapos na tayo sa kasalanan. Sa ibang bahagi ng kasulatan, sinasabi ng banal na Espiritu ang patungkol sa pagpako sa ating lumang pagkatao, kasama ni Kristo sa krus, upang ito'y tuluyang mapatay at hindi na muling bumalik. Makikita natin ang mga parehong gawain ng pagkamuhi, pagkapuot, pagkasuklam, pag-iwas, o pagtakbo sa kasalanan mula sa katuruan ni Jesus. Sa Mark chapter 3 or sa Marcos. Sa Marcos kabanata 9. Marcos 9. Sabi niya, dahil mahalaga ang oras, itinuro ng Panginoon na labanan, layuan, iwaksin natin ang masasama. Paano? Kung ang kamay mo ay nakakapagpatisod sa iyo, anong gagawin? Putulin mo ito. Ulit, sinabi niya pagkatapos ng ilang mga talata,
Kung ang mga paa mo ay nakakapagpatisod sa iyo, anong gagawin? Putulin mo ito. Ang payo ng manggagamot o ni Jesus ay spiritual na pagputol. Sa English, spiritual amputation. Pinapakita niya kung gaano natin dapat seryosohin ang mga bagay patungkol sa patuloy na pagsisisi. Opo, dapat natin siniseryoso ang ating mga pagsisisi. Hindi ito minsanang kilos, kundi araw-araw na pagtalikod sa ating mga kasalanan. Anumang bagay sa ating mga buhay na nagiging dahilan ng ating pagkakasala o tukso para magkasala o malinaw na pagkakataon para magkasala, dapat ko at dapat niyong hanggat maaari alisin sa ating mga sarili. Hindi ito basta-basta o mababaw na tugon. Alam nating lahat na ang kasalanan ay hindi nagsisimula sa mata. Hindi rin ito nagsisimula sa kamay o sa paa. Sa parehong paraan, ang kasamaan ng kasakiman ay hindi naninirahan sa ating mga credit card. O yung greediness, hindi natin siya na makikita sa credit card. At ang kasalanan ng paglalasing or drunkenness ay hindi natin maaaring isisi kay Jack Daniels, sa Pulang Kabayo, o kahit kay San Miguel. Ang pagnanasa ay hindi rin maaaring isisi kung paano manamit ang iba. Makapal man yan o manipis. O kaya sa mga palabas na ating nakikita sa ating mga computer. Ang lahat ng mga ito ay pisikal na kasangkapan lamang. Mga kagamitan na ginagamit ng ating mga kasalanang puso para tayo ay sumuway. Pero para simulan ang pakikipaglaban sa kasalanan, kailangan nating kontrolin ang mga pisikal na kasangkapan na ito. Opo, hindi naman greediness yung credit card mismo. Pero kailangan natin matutong kontrolin yung ating greediness o yung paggamit natin mismo ng credit card. Para hindi din tayo maging sakim o maging greedy. Tinuturo ng kawikaan na ilayo natin ang ating mga mata, pigilan ang ating mga paa, at itikom ang ating mga kamay. Kailangan nating pagharian ang mga ito. Sa halip na ang mga ito ang maghari sa atin. Ang tunay na pagsisisi ay kasama ng pagkakaroon ng mga totoong hakbangin or true steps or real steps para labanan ang ating mga kasalanan. Kung kaya't kapag meron tayong mga gawi ng pusong matigas na alam natin na umaakit sa atin sa kasamaan, dapat natin itong pagtuunan ng pansin. At hindi lang pagtuunan ng pansin, dapat natin itong basagin. Iyan ang pagsisising kalugod-lugod sa Diyos. O kaya kung meron kayong pagkakaibigan na palagi o kaya maaari na magdala sa atin sa kasalanan, yes, even friendships, dapat nyo nang tapusin ang pagkakaibigang iyon. Kung may mga gawain kayo na nakakasira na sa inyo o sa atin o umaalipin sa atin, dapat tayong gumawa ng mga hakbangin para mabaliktad ito at maalis sa buhay natin. Alisin ang mga pagkakataon, isarado ang mga bukas na pintuan, iwaksi ang anumang bagay na nagbibigay daan sa atin para magkasala. Inyo itong ihayag or confess it para matulungan kayo ng iba.
JD, kailangan ba nating seryosohin to? Hindi ba parang sobra naman? Pakinggan natin muli ang sinasabi ni Jesus. Ito ang nakataya, sabi niya. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok na sa kaharian ng Diyos na may isang mata o paa kesa may dalawang mata o paa at maitapon sa impyerno. Kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Mas mabuti nang magtiis ngayon, itanggi ang sarili ngayon, at magdusa ngayon sa pakikipaglaban sa kasalanan, kesa magpadala kay Satanas at ipagpalit ang ating kaligtasan. Ibig sabihin ng lahat na ito na ang ating mga pagsisisi ay dapat higit pa sa isang mabuting layunin. Good idea. More than that daw po ang pagsisisi. Ang pagsisisi ay higit pa sa basta makaiwas sa tukso. Minsan, kapag nagkakasala tayo, sinasabi natin, sana mas magiging maayos na sa susunod. O kaya baka sa susunod na weekend, mas malakas na ang aking pagpipigil sa aking sarili. Hindi. Kailangan may gawin tayo doon. Kailangan may gawin tayo doon ngayon. Kailangan nating gustuhin na may gawin doon ngayon. Dahil ayaw nating tayo ay mamatay sa ating mga kasalanan at gusto nating bigyan ng karangalan ang Diyos. At yun yung dahilan kung bakit natin may gagawin ngayon. Gusto nating bigyan ng karangalan, ng kaluwalhatian ng ating Diyos. That's why we will face sin. We will struggle with it. We will kill it. Sinabi pa ni Pablo sa 3 kabanata ng Kolosas, ngunit ngayon ay itakwil ninyo ang lahat ng mga ito. Ano daw yung mga yon? Galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait, at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Tanggalin nyo ang mga yon. Yun ang utos. Hindi sinabing isipin nyo ang mga yon. Tanggalin nyo ang mga yon. Tulad ng paghuhubad natin ng mga marurumi at mansyado nating damit, itapon natin ang mga kasalanan nito palayo sa atin. Iwaksin natin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng isang malinaw at sadyang hakbangin. O mga sadyang hakbang. At siguraduhin natin na meron tayong isusuot. Hindi pwedeng nagubad lang tayo. Dapat meron tayong isusuot na mas mabuti kapalit ng mga yun. And that leads us to our second point. Putting on. May talata mula sa ika-34 or 34, chapter 34 ng mga awit na nagpapakita ng tunay na pagsisisi. Ito ay nasa talata 14 or verse 14. So, Psalms chapter 34, verse 14. Sabi doon sa Tagalog, babasahin ko, lumayo ka sa kasamaan at ang mabuti iyong gawin. Lumayo ka sa kasamaan at ang mabuti iyong gawin. Di lang siya lumayo. Gumawa din siya ng mabuti. Nandun ang dalawang bahagi ng tunay na pagsisisi na sinasalamin ng katekismo. Tumitigil tayong gawin ang sarili nating kalooban at nagsisimula tayong gawin ang kalooban ng Diyos.
Sapagkat kapag tumigil ng isang kapatid sa matagal niyang pagchichismis o pagiging marites, mabuti yon at kaaya-aya. We should rejoice because of it. Kapag nagpasya ng isang kapatid na tumigil na manood ng pornografiya tuwing gabi, mabuti yon at kaaya-aya. Mabuting hakbang din yon. Subalit ang mga iyon ay unang hakbang pa lamang. May isa pang panig ang pagsisisi. Ano yon? Ito yung coming to life of the new. Ano ang itsura ng bagong pagkataong ito? Ano ba yung itsura ng bagong pagkataong ito? Sabi ng Catechism, it is a heartfelt joy in God through Christ and a love and delight to live according to the will of God in all good works. Sa Tagalog, ito ay taus-pusong kagalakan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, may pag-ibig at galak na namamuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa lahat ng mabubuting gawa. Pinapalitan natin ang ating masasamang gawa ng isang paninindigan sa paggawa ng mabuti. Sinasabi rin ng Colossus chapter 3 ang gantong klase ng pamumuhay. Tingnan natin ang talata siyam or verse 9. Yamang hinubad na ninyo, putting off ang inyong dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Diba? Isa itong paalaala na lahat tayo ay meron pang lumang tao. Ang likas na makasalanan sa atin, sa prinsipyo, ay nakapako na at patay. Or in principle, it's already dead and hang on the cross. Ngunit, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, or in reality, patuloy natin itong pinapatay. So yes, meron po itong past tense na, nakapako na yung ating old nature, but in reality, sa kasalukuyan ngayon, pinapatay pa rin natin siya. May mga bakas pa ang lumang tao na kumakapit sa atin, sa ating pang-araw-araw at araw-araw nating nararanasan. Sino ba dito yung wala ng kasalanan, taas ang kamay? Pag mayroon nagtaas ng kamay, praise God. Pero ang kapalit ng lumang tao, merong bagong buhay o pagkatao ang sumisibol, coming to new life. Verse 10 ng Colossians chapter 3. Di ba, hindi naman tapos sa verse 9 lang yung hinubad ninyo ang dating pagkatao. Sabi doon ni Pablo, at kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao. Putting on. Na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Yun ang himala ng muling pagkasilang o ng conversion o ng pagbabagong buhay. Yun yung miracle nun. Unti-unti tayong binabago. Dahan-dahang binabalik sa wangis ng Diyos na siyang may likha sa atin. Subalit, paano nga ba talaga tinitingnan, nararanasan, at isinusulong ang gawaing ito? Ano yon? Yung putting on o yung pagsusuot. Paano nga ba ito siya ginagawa? Paano natin siya tinitingnan? Paano natin siya mararanasan? Paano natin siya move forward? Nakita natin na tinatawag tayo ni Kristo para kumuha ng mga tunay na hakbangin para labanan ng ating mga kasalanan. Ano yung mga yon? Magdalamahati o pagluksaan natin ng mga ito, kamuhian, kapuutan o kasuklaman ang mga ito, iwasan o takbuhan ang mga ito. Pagkatapat ng ating mga kasalanan. Pagsarado ng pintuan dito at paghingi ng tulong para labanan ang ating mga kasalanan. Sa parehong paraan, tinatawag tayo ni Kristo na gumawa ng mga tunay na hakbang
para gawin ang mabuti. Ang kagalakang sumunod sa kalooban ng Diyos ay isang bagay na maaari nating matutunan. At muli, kailangan nating magsimula mula sa ating mga kalooban. Dahil ang kasamaan na nagsisimula sa ating mga sarili, ganun din tayo magpuput on. Kailangan magsimula din ito sa ating kalooban. Mula sa pag-uumapaw ng ating mga puso or overwhelming hearts, sumusunod ang lahat. Hindi nagiging marumi ang isang tao sa mga bagay na kanyang kinakain. Tandaan natin ang sinasabi ng kasulatan. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Kung gusto nating luwalhatiin ng Diyos sa ating mga buhay, dapat muna ay maging mas totoo sa inyo o sa atin ang kanyang kamahalan o yung kanyang majesty. Kailangan nating maging totoo yun sa atin. Hindi lang siya hearsay, hindi lang siya idea na alam natin. Kailangan maging totoo siya sa atin. Ang isang pag-iisip na nakatuon sa pagsamba sa Diyos ay paniguradong totoon din sa paglilingkod sa Diyos. Sa kabilang banda, kung hindi tayo namamangha sa Diyos, mawawalan tayo ng gana para mamuhay sa Kanya. Experience baga? After nung nawala na yung fire, excitement ng experience na yon, dahil hindi naman totoo. Wala na. Kaya't kailangan mamulat ang ating mga mata sa kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian na kitang-kita sa lahat ng kanyang nilikha. Diba? The creation declares His glory. Romans chapter 1. Kung kita na to sa creation, mas lalo tong kita at hayag sa kanyang mga salita. Kapag nagsimula tayong magalak sa likas ng Diyos or sa nature ng ating Diyos, sa kanyang mga pangako, makukuha at matatanggap natin ang lahat ng biyaya na kailangan natin para sa pagbabago ng ating mga buhay. Pinapakita ni Pablo ang pagbabago ng uri ng pamumuhay mula sa luma patungo sa bago o sa isang napaka-praktikal na paraan. Ganto ang itsura ng sinabi niya. Bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan, at ng katiyagaan. Pagtiisan ninyo ang isa't isa. Ulitin ko, pagtiisan ninyo ang isa't isa. At kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man, ano daw sinasabi? Magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At higit sa lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa kanyang katawan. At kayo'y maging mapagpasalamat. Verses 12 to 15 po yun. Pakinggan natin kung paano ito paulit-ulit na sinasabi ng Espiritu Santo na ating Diyos. Suotin mo ito. Suotin mo yan. Magsuot ng awa. Magsuot ng kapatawaran.
Magsuot ng pag-ibig at pagmamahal. Magsuot ng pasasalamat. Muli, nilalarawan muli nito ang pagsuot ng bagong damit. Tayo nagkaroon ng panibagong anyo matapos subarin ang luma. We put off our old man. Then we are now created in a new image. Yung luma na yon, marumi yon, mabaho, at may mancha. Pero sa pamamagitan ni Jesus at ng kanyang espiritu, tinatanggap natin ng isang bagong aparador ng pananamit. Tayo ngayon ay nabihisa na ng kanyang katuwiran. Mga kasuotang puting-puti, nilinis na ng kanyang dugo. Ang pagpapalit ng luma para sa bago ay nagbubunga ng tunay na pagbabago. Makikita ito sa ating mga pang-araw-araw na buhay tulad ng ating mga gawi at pag-uugali. Halimbawa, sa halip na makipagtsismisan ulit tayo, ang isang nagsisising makasalanan ay gagamitin ang kanyang bibig para papurihan ng Diyos at palakasin ng iba. Ang luma ay napalitan na ng bago. O kaya, sa halip ng isa ay muling sumuko at bumalik sa kanyang sariling kahalayan o pagnanasa, ang isang nagsisising makasalanan ay tutuon na ang kanyang sarili para pataasin ang kanyang kagalakan sa Panginoon at sa kanyang mga hinirang. Hahanap siya ng panibagong bagay o gawain para sa napagkakabalahan. Hindi lang sa kanyang mga gamit o libangan, maghahanap siya ng panibagong bagay o gawain na makakapagbigay sa kanya ng galak. Pagtatanggal ng masasamang pita at pagsuot ng kabanalan. Hindi lang niya dinistract yung sarili niya. Pinalitan niya. Humanap siya ng mga bagay na alam niyang makakapagpataas sa kanyang pananampalataya sa Diyos. At yun yung ginagawa niya. At ang nakakamanghang bagay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi kailanman ito nasasayang. Maniwala tayo, ang kasalanan ay isang daan patungo sa kawalan. Dead end ang kasalanan. Sa sarili nito, ang kasalanan ay walang maibubungang mabuti. Subalit, nagbibigay ang Diyos ng kapangyarihan at bisa sa ating mga mabubuting gawa. Ginagamit ng Diyos ang ating mga maliliit na pagsisikap upang maisakatuparan ang kanyang kaharian. Yung mga tahimik na panalangin na inaalay natin para sa isang pamilya na dumaranas ng pagsubok, may halaga yun. Yung mga mahinahong patotoo, gentle witnessing, na binabahagi natin sa ating mga katrabaho, ginagamit yun ng Diyos. Yung araw-araw at paulit-ulit nating pagtuturo sa ating mga anak, mga di perpektong paglilingkod sa iglesia, sa simbahan, yung mga simpleng pagbubuhat, yung mga kaloob natin para sa ebanghelyo, yung mga offering natin for the gospel. Mga panandaliang kabutihang loob na pinapakita natin sa ating mga kapwa. Sinasabi ng Panginoon na ang lahat ng mga ito ay may halaga. Hindi siya nasasayang. Hindi man siguro natin nakikita ngayon o nararamdaman, pero sa paningin ng Diyos, may halaga yung mga yun. May saysay yung mga yun. Kaya't patuloy natin itong gawin. At wag lang nating patuloy itong gawin. Dapat pa natin lalo itong paigtingin o higitan pa. More and more. Para sa isang makasalanan na nagsisisi,
ang paggawa ng mabuti ay isang kagalakan. To do good works is delight. Sapagkat ito ay nakakapagpalaya. Sabi ng Biblia, ito ay tulad ng isang bagong kalayaang natagpuan. Sapagkat ang kasalanan ay isang bitag. Hinuhuli tayo at kinukulong. Tinutulak tayo ng tukso sa isang sulok. Kino-corner niya tayo ng kasalanan, ng temptation, na para bang ito lang ang alam nating gawin. Marami tayong narinig na ganun sa ating mga sarili. Yan ka lang naman, di ba? Para lang sumukot ulit tayo. Subalit kapag nasa atin ang Espiritu at tayo ay ginagabayan niya ng kanyang mga salita, nagsisimula tayong magawa ang kanyang kalooban at gawin ito ng malaya. May kagalakan at tuloy-tuloy. Tapos na po tayo sa pangalawang punto. Sa huli na po tayo. Keeping on. O yung pagpapatuloy. Nawa ngayon malinaw na sa atin na walang tinatawag na isang araw na pagbabago. O kaya one day makeover. Wala pong ganun. Sa buhay Kristiyano. Walang ganun. Anumang pagbabalik loob o pagbabagong loob, kapanganakang espiritual, ay ang umpisa ng isang mahaba at mahirap at mabigat na paglalakbay. Yun ang katotohanan. Kaya't bawat mabubuting bagay na isinusuot natin mula kay Kristo, dapat nating panatilihin. Kailan? Araw-araw. Hindi lamang ngayon, hindi lamang mamaya, kundi araw-araw. Ipinapahawatig sa atin ng katekismo nang ilarawan nito ang pagkamatay ng luma nating pagkatao. So, pinapahiwatig ito sa atin ng katekismo. Sinasabi nito kung paano tayo dapat magdalamhati o magluksa dahil sa ating mga kasalanan. At higit pa natin itong kasuklaman. Kapag may ginagawa tayong isang bagay na lalo at higit pa, ibig sabihin nito ay tumitindi o hinihigitan pa natin ang nagawa na natin dati. If we're doing something more and more, it means daw na tumataas yung paggawa natin sa bagay na yon ng higit pa sa dati natin. Halimbawa, nitong mga nakaraan, mas dumadalas at patagalan ng patagal ang aking pagtakbo, yung mga nasa running era, di ba? Alam nyo yan, kung dati 1 kilometro lang yung tinatakbo mo tapos yung hingal mo, kala mo hindi ka na makahinga. Then kinabukasan, o hindi man siguro kinabukasan, after 1 week of continually doing it, you will observe the next na gawin mo siya, baka 2 kilometro na o higit pa. Ganon din dapat tayo sa ating pagsisisi. Kung nasubukan nating humiwalay sa ating mga paboritong kasalanan na hawak-hawak natin, kung may mga nagawa na tayong hakbang para alisin ang mga ito sa ating mga buhay, kailangan nating patuloy gawin ito. Ganon din dapat tayo sa paggawa ng mabuti. Higit pa at parami pa ng parami. Ang dapat nating kasabihan pagdating sa paggawa ng mabuti. Taon-taon, dapat hinahangad nating lumago sa bunga ng ating pagsisisi. Meron naman tayong mga New Year's resolution, di ba? Kaya ang madalas frustrated tayo sa mga yun eh. Kasi hindi natin ginagawa o hindi natin magawa. Kung nagawa man natin, hindi natin pinagpapatuloy. Pero hindi lang to New Year's resolution. We're talking about here about good works. At yung good works, yung mga mabubuti natin ginagawa, dapat
Parami pa ng parami. Dapat lumalago. Sinasabi ito ng katekismo kung paano tayo dapat mabuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. In all good works. Let me just give emphasis in all good works. Hindi some, hindi many, hindi few. All. Hindi lang sa paglilingkod sa Panginoon, sa ilang mabubuting gawa tulad ng pagpunta natin tuwing linggo para sumamba, o kaya masigurado natin nakakapagdasal tayo bago matulog sa gabi. Di lang daw doon dapat yung mga good works natin. Subalit dapat ay gawin natin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng mabubuting gawa. Dapat walang sandali sa ating araw at dapat walang parte ng ating pagkatao ang hindi pa nahihipo ng nagpapabanal na liwanag ng Ebanghelyo. Kaugnay nito, ang ating mga pagsisisi ay palaging hindi matatapos na gawain. Dami mong sinabi, JD, sasabihin mo din pala sa dulo, di pa pala tapos. Hindi siya matatapos sa buhay na to. Yun ang katotohanan. Hindi siya magiging ganap o perpekto sa buhay na to. Ulitin ko lang yung mga nasabi na kanina. Parami ng parami, hindi sinabing na kompleto na. Kung nagsisi na tayo kahapon, dapat magsisi ulit tayo ngayon. At kung nagsisi na tayo ngayon, dapat magsisi ulit tayo kinabukasan. Marahil ito ay isang mahirap, kundi man nakakadismaya na gawain sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi matapos yun sa buhay na to? Opo. Ang katotohanan na kailangan nating magpatuloy. Walang pahinga rito. Ang ating mga kaaway ay palaging masipag sa kanilang trabaho. Samantalang tayo ay tatamad-tamad. At ang ating mga kahinaan ay palaging kita o lantad na lantad. Ang ating espiritual na pag-unlad ay madalas pabago-bago. May mga araw na matagumpay tayo, may mga araw naman na hindi. Opo, mahirap ang magpatuloy. Kung paanong mahirap magsimula, ganon din po kahirap ang pagpapatuloy. Mahirap na palaging ituon ang ating paningin sa premyo na naghihintay sa atin. Mahirap yun. Hindi natin palaging nakikita yun. Hindi natin palaging nauunawaan yun. Madalas nga kinakalimutan natin. Subalit, ating alalahanin ang layunin ng Diyos o yung purpose ng Diyos. Pinili niya tayo bago pa man ang panahon. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. At pinangako niya na tayo ay kanyang gagawing ganap kay Kristo. At alam natin na mananatiling tapat ang Diyos hanggang sa huli. Alam natin dapat yun. Na kahit hindi tayo maging matapat, siya ay mananatiling tapat. Dahil hindi niya kayang ikatuwa ang kanyang sarili. Kaya't paano tayo magtitiis? Paano tayo magpapatuloy? Kumapit tayo sa mga pangako ng Diyos. Maging panatag tayo na ang mga iyon ay nasa atin
Dapat maging panatag tayo na yung mga pangako ng Diyos ay nasa atin at para sa atin. Hindi lang siya nasa atin, para din siya sa atin. Diba? Parang umiikot, nasa atin na at para sa atin pa ulit. Tutuparin niya ang kanyang mga layunin para sa atin. Sabi ni Pablo sa kanyang mga sulat para sa mga taga-Pilipos, ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Philippians chapter 1 verse 6. And I am confident of this, that he who began a good work in you will complete it in the day of Christ Jesus. Hindi po siya ningas kugon. Hindi po ganun ang Diyos natin. Kung anong sinimulan niya, tatapusin niya. Kung anong pinangako niya, gaganapin niya. Sa parehong katiyakan, pinapaalahanan tayo ni Pablo sa kanyang mga sulat para sa mga taga-Kolosas patungkol sa kanilang premyo. Hindi lang po para sa mga taga-Kolosas ito, ulitin natin. Para din po ito sa atin na mga naniniwala. Ano yung kanilang premyo? Ano yung magiging premyo natin? Sabi niya doon, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag nga, kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Balang araw at malapit na. Ang ating tagapagligtas ay magpapakita at siya na ating buhay ngayon ay ating magiging buhay magpakailanman. Tayo ay siguradong maihahayag niya kasama sa kaluwalhatian. Ulitin ko po, tayo ay siguradong maihahayag kasama niya sa kaluwalhatian. We will be with Him in glory. What greater price that we could think of this world more than that? Pera? Karangyaan? Kasikatan? Naway tayo ay palakasin nito para magpatuloy sa ating mga trabaho, na magtrabaho, na tayo ay magpakalalim kahit maliit sa ating pagtitiwala sa Panginoong, sa pangalan ng Diyos. Kahit maliit o maliliit na hakbang para lang lumalim yung ating pagtitiwala sa Kanya, gawin natin. Na tayo ay lumago sa ating pag-ibig, na gawin natin ang lahat ng pagsisikap para idagdag sa ating pananampalataya ang mga kagandahang asal, kaalaman o katalinuhan, pagtitimpi o pagpipigil sa sarili, malasakit at pagmamahal sa ating kapatid, pagtitiis at kabanalan. Para tayo ay lumago sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoong Hesukristo. Small things. Let's add those things, yung mga bagay na yun. Kahit maliliit, paunti-unti, gawin natin. Mahirap, tuloy-tuloy, walang pahinga. Walang time out, Lord, hindi ko na kaya. Sinasabi ng Espiritu Santo sa kanyang kasulatan, at huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Nasaan yun? It's in Galatians or sa Galatias, ika-6 na kabanata,
talata 9. Galatians chapter 6 verse 9. Alam na alam ni Kristo kung paano mabuhay rito sa mundo. At siya mismo ay naging tayo, nagkatawang tao, at lumakad rito. Ngunit sinasabi niya, huwag kayong mapagod. Huwag kayong panghinaan ng loob. Kapag ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan, magpatuloy ka lang sa mabuting landas. Magsisi ka muli. At muli. At lumapit sa Diyos. Sapagkat malapit ka na. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos at Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na binigay sa amin. Salamat po sa pagpapaunawa kung ano po ang tunay na pagsisisi. Na hindi ito natatapos sa basta na lungkot o nagdalamhati lamang kami kasi may nagawa kaming kasalanan. Bagkus kasama dapat dito ang aming pagkamuhi, pagkapuot sa mga kasalanang ito at dapat din namin itong iwasan at takbuhan. Salamat po aming Diyos dahil inyong pinaunawa at pinaalala sa amin na dapat naming hubarin ang aming mga kasalanan at ang aming lumang pagkatao. At hindi lang po yun, dapat din po naming isuot ang aming bagong pagkatao na aming kinatamasa dahil sa gawa ng aming Panginoong Hesukristo. Sa pagpapabanal at lakas na binibigay ng Espiritu Santo, tulungan niyo po kami magpatuloy. Kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng lakas na kailangan namin sa pang-araw-araw para patayin ang aming lumang katauhan at lumakad sa inyong wangis at mabubuting gawa. Hayaan niyo po na ang aming mga narinig sa oras na ito ay wag lang naming maging dagdag kaalaman, subalit amin din po itong maipamuhay hindi lamang sa araw na to. Sa halip hanggang sa araw na kami ay inyong tatawagin. Tulungan niyo po kami na patuloy na magsisi sa aming mga kasalanan, patayin ito at lumakad sa inyong kalooban at pag-ibig. Inyo pong patatagin ang aming mga mahihinang pananampalataya at pagtitiwala. Sa inyo po namin binibigay ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Amen.